Nasa linya ngayon si Binibining Gina Hamoralin ng Consular Office, diyan po naman sa Vancouver in Canada. Ma'am, magandang hapon po sa inyo dyan. Magandang hapon naman, Opo, Mr. Ted opo. Filon. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. Ito po ang unang katanungan mula kay Chacha. Go, Cha. Yes po. Ma'am, po pwede niyo po ba sa aming maikwento yung pong nangyari last April 26 dyan po sa Lapu-Lapu? Ilan po, sa ngayon po ba, nadagdagan po itong kumpirmadong nasawi na 11 at ilan din po ang sugatan? Yung number of nasawi, as of today, yun pa rin, 11, as confirmed by the Vancouver Police Department. And then, yung mga injured is still, under investigation pa. But so far, yun ang message ko. As to what happened, well, nandun din ako nung umaga na yun. Actually, whole day na event yun eh. It's the second time that they organized the Lapu-Lapu event, and I was there in the morning during the opening ceremonies. And nangyari yung trahedya nung bandang 8:00 na ng gabi. Medyo patapos na rin. So, sa sawiang palad, marami pa rin tao nung ganong oras. Dito po sa 11 po na nasawi, meron po ba tayong impormasyon kung ilan po dito ang mga Pinoy or Filipino-Canadian, ma'am? So far, subject to pa rin namin, official confirmation ng Vancouver Police Department. So far, wala pa silang sinasabi. But we continuously monitor that, and we are in touch with them to inform us as soon as they have the official information. And so far, we are also in touch with I have seen I went to visit the hospitals, and of course rating ko din sa mga hospitals na ang Philippine Consulate at ang Philippine Government willing na tumulong, at iniwan namin ang aming mga contact numbers at hotline sa hospital para ipaalam nila sa mga biktima. So, ma'am, hanggang ngayon po wala pang konfirmasyon kung doon sa 11 fatalities kung ilan po ang Pilipino, ma'am? Wala pa kasi talaga ay maingat din ang Vancouver Police Department to release information kasi under investigation pa rin. Opo, pero doon po sa mga injured, ma'am, wala pa rin pong confirmation kung ilan po ang Pilipino? Wala pa rin kasi hindi pa nila nilalabas ang mga nationalities. Okay? Kasi yung crowd din naman, mix kasi ang crowd eh. Although it's a Filipino event, marami ring ibang nationality na doon. Opo, pero ma'am... So, malalaman din... okay. Opo, pero ma'am, sa ngayon po, ruled out na po na ito'y isang terrorist attack? Hello, ma'am? Hello? Opo. Ano po... Can you... Opo, ano po ang official statement? Nawawala. Ano po ang official statement po ng Canadian authorities? Ruled out na ho ba na ito'y isang terror attack? Based dun sa latest press conference ng Vancouver Police Department, ruled out na it's not a terrorist attack and it's not also a racial hate crime. Opo. Yung pong yung suspect, ma'am, dito under the custody na po ng Canadian Police? Yes. At the same evening na nangyari, immediately na siya, under custody na siya. Opo. At ano ho ang kanyang nasyonalidad, ma'am, kung mamarapatin po ninyo? Wala pa ring official confirmation ang Vancouver Police except na is a 30-year-old man from Vancouver. Opo. Yan lang ang kanila sinishare na information. Siya lang ho ba mag-isa ang sakay nung sasakyan na nanagasa? Base sa reports, yes. Opo. Mag-isa lang siya. Opo. Ma'am, so far ngayon, ano po ang advisory ninyo sa Filipino community in Vancouver or in Canada as a whole? Immediately kagabi, as minutes after we learned about the incident, nag-issue na kami ng statement of sympathy sa aming Facebook at social media, and we followed it up with mga hotline numbers namin to call. Actually, if you will allow me, can I? Yes, ma'am, go ahead, please. Go ahead. Yung assistance to national hotline ng Philippine Consulate, it will be number 1-604-653-5858. And then we also have a migrant workers office hotline, 1-604-767-3354.
And then we have the Philippine Consulate trunk line, main number also 1-604-685-1619. So this is also available sa social media. Kung may mga Pilipino na may kilala kayo na naapektuhan, please contact the Philippine Consulate so that we can advise appropriate assistance or attention. Opo. So, Ma'am Gina, meron ho ba kayong mga estimate kung kailan makapaglalabas ng official na konfirmasyon ang Canadian authorities sa mga identification ng biktima dito? Actually, continuing kasi yung nila yung gathering of information. Actually, they set up a support center somewhere in Vancouver para yung mga families na tingin nila affected, pupunta doon at they can verify, confirm. So, kumbaga, pagbibilang if ever, no? Opo. So, hindi pa sila makapaglabas. Opo, Pero lahat ito, pinuntahan namin, may naka-assign sa aming tao sa Philippine Consulate. Even me, I went to the hospital. At lahat namin yan, may mga contact na kami and they're ready to provide us the information as soon as available. Opo. Pero right now, continuous din namin sinusulatan, tinatawagan ang all the Filipino community organizations dito sa British Columbia. And in fact, mamaya ma-attend nga ako ng isang vigil. So we are in touch with all the organizations. Opo. as Doon well. po sa mga injured, ma'am, meron ho ba doon na mga agaw buhay ngayon? That's something na hindi rin ma-share Opo. hindi rin subject to hospital kasi may Opo. rin kasi ang privacy Yes, nila ma'am. eh. Yes, ma'am. We understand Rules, po. oo. Sige. Ma'am, ilan ho ba ang mga Pilipino sa Vancouver? As per your record, alam po namin marami dyan ng mga Canadian na, no ho? Pero sa record po ninyo, ilan po ba ang mga Pilipino dyan? Pati po yung lahat na, yung mga manggagawa at saka mga estudyante. Okay. Sa jurisdiction ng Philippine Consulate Vancouver, actually, 3 probinsya, British Columbia, Yukon Territory at Northwestern Territory under our jurisdiction, we have about 175,000 Filipinos. Sa British Columbia lang, where Vancouver is, we have about 150,000 Filipinos. Halo-halo na yan, estudyante, workers, tourists, yeah. Opo, sige po. Ma'am, kami po'y nakikiramay sa ating mga kababayan dyan sa pangyayaring ito, and we sincerely hope and pray na magkaroon po dito ng masusing investigasyon at mapanagot ang sinuman kung kinakailangan po. Salamat po na marami, Ma'am Gina. Maraming salamat po on behalf of the Philippine Consulate and also our Department of Foreign Affairs at lahat ng we have also a Philippine Embassy here in Ottawa, who's also expressing solidarity with the victims here in Vancouver. Opo, salamat po sa inyo pong panahon, Ma'am Gina. Thank you. Si Ma'am Gina Hamoralin, ang Consul General ng Philippine Embassy dyan po naman sa Canada.